Alright, so mayong katapusan nga Domingo. Dali ra mahuman ang adlaw, di ba? Alright, last Sunday of September. Alright, so ato nga ipadayon ang ato nga espirituhanon nga tambal sa panahon ining daghan na biktima sa tibuok kalibutan. Physically o nabalda ang espirituhanon nga bahin. So we are not ignorant about that because the Bible prophesied it already that distress will happen on this planet Earth. Distress of nations na mauna din siya. So muna, ang mga Bible believers, especially connected in serving the Lord through the church, muna nga ato kini at bangon. Let us face this international distress of nations. Okay? Alright, so muna ang Sunday School nga series nga ato nga gihatag sa Ginoo. Kaya biniyong anong dita sa manao sa Timothy. Abihin nyo yung Bible sa Timothy. Sa Timothy, First Timothy, look like First or Second Timothy. Kasi kakalimutan. Sa First Timothy chapter 4. First Timothy chapter 4. Onya, kabisagwa na ako ni masuwat sa ito nga outline, pero na-memorize naman na ito na ato naman din ako na matik dandogay na. Alright, so First Timothy chapter 4 verse 1. In fact, sa chapter 1, the Apostle Paul admonish or advise Timothy as a young preacher, young pastor, teach no other doctrine except what we taught you. Natiya mo na, because some will not endure sound doctrine. Basa mo na. So, tanawa sa First Timothy, if you want to go outright, chapter 4 man akong gihatag. Now, ako man ginabalik-balik. If you want to go outright, let us start right. How to start right? Begin with God. Tanawa sa 1 Timothy chapter 1. Verse 1 nanto. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior. So, Bible commandment na. And the Lord Jesus Christ, which is our hope. Now, he wrote this to Timothy, di ba? First and Second Timothy. Then sa verse 2, and to Timothy, my own son, mga spiritual son kani. Sa ito pa, naluwas ni si Timoteo tungkol sa testimonyo sa iyang inahan, iyang lula. So, muna nga Timothy is the third person. Na San Pablo mo gigamit sa iyang kaluwasan. So muna, ang spirituano, ang mga kalag nga ito nga malid sa Ginoo, kung ikaw personal mo yung naglid, kung babae, anak mo na nga babae. Kung lalaki, anak mo nga lalaki. Muna, kasi Paul, and to Timothy, my own son, in the faith. Mupos ko diha sa naaka na inalid. Sukad sa mga pagkakristohanon. Kasi, nausabagay,
Ang uban, buluhaton mo na sa mga pastor, sa mga missionaries. No, the Bible says we are all the salts of this earth, light. So muna, church, let us think and rethink about the importance of winning a soul to the Lord Jesus Christ. Amen ba? O, tanaw, and to Timothy, my own son, in the faith. Muna, kagrasya rin yun niya. Tanaw sa pagpadayo, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Natano ang admonition ni Paul sa kay Timothy about doctrine. Muna problema nga ang uban, gitangtang na ang baptist nga ngalan. Ang uban, muna ay mga problema, i-appeal nila ang Ginoo, i-appeal ang Bible, i-appeal ang simbahan. Pero kung na-plaster ka sa doctrine, Bible doctrine, muna yung ni Paul sa verse 3, imagine, may concern si Paul. Kung okay, siya gigamay sa Ginoo, sa kaluwasa siya ang lula, iya nga mama, o karon sa iya na, galingo, ngalagad na sa Ginoo full time. So, sa verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went unto Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Na, di ba warning ni po? Kasi ako, busy ako sa pagpambisita sa mga simbahan. Sa mga pero sa di pa kumulakaw sa mga na, concern ko ni mo, ngay naot pa, nga dili ka madisib sa lain ng mga doktrina. Right or wrong? Sa context. See? That thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Why, Paul? Because verse 4, neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. But the Apostle Paul is considered in all things that we do, let us do it with love. Pero charity dahil so kanya niya. Natano sa verse 10, tanaw sa verse 10, ang pag-importante sa Bible doctrine, kung sa atong articles of faith, nga gituuhan sa Bible Baptist, manay padayon na ito karon nga ako kini, nga gikape, pero ako sabti pag-ayo, itong answers ba, itong libro. Kung parehas ba kita, local, independent. Emphasize niya, independent. We are independent. Ang problema, ang sulod ng question, is it local? Is it visible? Wala gi-emphasize sa answer. Bisa usa ka baga. Pero, very close nga po sa ato. Tanaw sa verse 10, tanaw. Ako, bandili na makagwanta sa doctrine. So, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. So, dili tiyaw ang warning ni Paul sa kay Timothy about Bible doctrine. Be steadfast in our doctrine. Labi na sa atong pagtudlo ni mo. Now, nga naman, ang Bible, grabe kayo. Sa pagpahimutang na to, contrary to sound doctrine. Kanang pulo nga sound doctrine, medical word, ang meaning niya, healthy. See, healthy. Kanang pulo nga sound, healthy doctrine.
Natanaw ra karon ang pagka-stricto sa World Health Organization, may tungod ng COVID. O, di ba? World Health Organization, human distancing, okay? Washing hands with alcohol, step your feet, you see, sa entrance sa mga ahensya, unsa nga mga building sa mga apel simbahan. Alright, so stricto ang WHO na ang Diyos, yung Apollo, ambot na lang. Oh, alright, so muna nga doctrine kayo. Why? Because the Bible said that there are so-called Christians that cannot stand or remain in sound doctrine. So mauna nga nagkanayon dere sa chapter 4, tanawa verse 1, 1 Timothy 4:1, na prophetic naman eh. In spite nga si Paul nag-warning na sa kay Timothy nga i-relate nato ni, itudlo nato ni sa atong mga churches. Hinggulihan nato sa mayong balita o na-organize into local churches, mao na nga concern ang Dios pinaagi usab ni San Pablo. So now the Spirit speaketh expressly that in the latter times. Now, what year was this when Paul wrote this? AD 65. First century. AD 65. More or less, Jesus Christ established His church between 30 and 33 DC. DC gani during Christ. Daily before Christ or AD, after the death of Jesus Christ. But during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, 30 and 33, kaya mo na approximately, mga Bible scholars, nakayosa gayon that Jesus Christ offered His physical life here on earth at the age of 33. Alright, so muna, within that, Jesus Christ said, upon this rock, I will build my church. Natanawa na. Gitawag nga ba nga projection or prophecia, telling of the future, what will happen is in the future about Bible doctrine. Alright, so muna nga, worldwide, that in the latter times, some shall depart from the faith, sound doctrine na, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Okay, so muna, nga the Apostle Paul in this second, in this fourth chapter sa 1 Timothy, Konsegyon San Pablo, hinaot pa nga he will not be deceived. Nangandoy ko San Pablo nga he will be nourished as a minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith. Ano ba sa verse 6? Kagwapo, diba? So verse 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. So verse 6, if thou put the brethren, church na, mga membro niya ba? If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. If you will not, you say, believe this and practice this, and teach, you say, to the church, you are not a good minister.
apil na ang tanan nga mga ministers, missionary, pastors, this present age of 20th century. Grabe, di ba? Kung ilitok ni San Pablo that you might, you see, continue believing, practicing, teaching, preaching sa mga na you are a good preacher. Na if you don't, you are a bad minister. Alang-alang, usa may opposite sa word nga God. Kundi bad. So mo, sabi na sa Christianity, whereunto thou hast attained. And of good doctrine whereunto thou hast attained. Wow, godliness. Ano sa verse 7? But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise, ayaw mo na mag-exercise, di ba no? Makaluwer, isa sa blood sugar, di ba? Makatabang sa mga nag-aantos na ginatawag nga kining muscle pain, before sa rheuma. Di ba? So, for bodily exercise profiteth little, but godliness is a profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Now, what more do we need? Ngano nga ato nga i-review ang Bible doctrine in series procedure. Why? Some will not endure sound doctrine. And because of that, they will depart from sound doctrine to the doctrines of devils. Hala! So muna nga, number one diri gayon, nga taod-taod na, ang kadaghanan nga mga baptisa mo na walay eksakto nga background knowledge may tungod sa atong history as a Baptist. Apil ang mga pastors nga walay edukasyon properly sa history, Bible history, plus dire sa Trail of Blood. So, don't forget that. Ngano nga itangtang ang Baptist. Ako balikon, ang reliyon di makaluwas. Ang simbahan, apil ang Baptist, bisag iya pa na sa Ginoo, di makaluwas. Pero, let us be sure that our salvation is biblical and our Christian discipleship serving the Lord through the church, you see, matawag usab, you see, nga unsa established in the faith, grounded, unmovable. Hala ka. So mo na nga, kinsam ako in taon, nga mo criticize sa mga pastor sa Amerika, o diri, nga pagkaibalon ako, nga ngalan sa simbahan sa mga, baptist bitangtang. O sa diferensya na, mauna, teaching, admonish. Alright. Sa mo itong ginabalik-balik na ako, nga lipay ko nang di sa tumasak ko, wapo nga building sa Bago. Pagkakita ko, Hosanna Baptist Church. So nangutan ako, basta nakailan na niya, ay, Korean. O niya, naapay kailan na to, nga may eskwelahan man sila sa mga bata. So mo na nga, kadungo ko nga, sa to, Bagdaludong bus.
Yung asawa, maestra mo na. Oh, ako na dunggan nga, may branch sila, somewhere dito. Ha? O di, amen, gano'n man. I had been to Korea twice. Dili tiyaw ang baptist sa Korea, oy. So muna sila dito, united sila, uniform sila. Ang ngalan dito sa baptist, dahil man dili ra kay Bible Baptist. Na mga Saudi Baptist, Fundamental Baptist. Pero ang Bible Baptist, uniform, Bible Baptist Church. Ang ngalan na. So muna, believe ako sa testimony, sa Christianity, nagamit ko na Christianity, generally speaking. As I said, I keep on saying it, that religion and church cannot save. Appeal ang Baptist. Pero, kung kita naplasta sa Bible history o sa world history sa tibok kalibutan, ilabin na sa Amerika, na tinatawag mga dakong influence. Alright, so muna, I had been to Korea twice. And I was so thankful and grateful. Ang natin, di ko malimtan, kanang mga sakyanan bitaw, magika sa Korea. Kamo, usang mga vehicles, mga product sa Seoul, Korea, dili sa North, communist na. O na, di ko malimtan, Kia. Nga naman, agoy, si Pastor, kaysa ito ngalan na ito, Kim, Pastor Kim, was trained under, you see, the American nga mga professor sa vehicles. Muna ang testimonyo ni Pastor Kim sa amo nga mga Pilipino pastors. I am a product of Kia. Pasalamat siya sa manana nga kahimbalo na siya mag-organize sa Kia products. Siya mo gitunan, siya gitrain until that he resigned when he was called by the Lord to full-time service. So mauna, ang primero nga vehicle ni Brother Serapin, Abiliar, kuyog gamit, dos Manila, second hand nga, sa to, Nissan ba to o Toyota? Pero si Brother Serapin na membro nga nagtrabaho sa Korea, sa Yongdong. Ay, salamat, nilumduman pa na ako sa Yongdong. O dako sab na siyudad sa Seoul, Korea, Yongdong. So mo na nga Pastor Serapin na member nga nagtrabaho dito nagsimba sa kay Pastor Kim. Alright, so mo na nga ako na lang babon. Pag-start ni Brother Serapin, o campsite. Dito ra sa unahan, sa Marbel. So muna, Reverend Kim, tabang dako, pagpalit sa lote. Ikaduha nga blessing ako nadunggan. Bahala na bisag sikanhan, gitagaan si Brother Serapin, o Kia. Now, you see? Alright, so muna, Japan, Korea, Amerika, gyapon, mao ang nag-train. So, mao na siya, folks. Kining ato Sunday School lesson, it is somewhat, you see, number one, spiritual legacy. Ipaubos na nato ang mga material, human, mga legacy sa mga material blessings ba? Diba? Alright, we are talking, you see, about Bible doctrine in times like this. In fact,
Sila pa mga pastors dito naghatod na to. O nag-guide sa ato ba? Muna nga dako ang respeto sa South Korea sa Pilipinas. Ngano ma? Paggubat nila sa North. In fact, bata pa tayo ito na. Wala pa tayo buot pag-ayo. Ang uban ninyo, pamatao. Imagine, we were surprised. Kaya mga bata noon. Idala mi sa sementeryo. O, pakita, may mga sementeryo ba? Sa mga pantheon bitaw? You see? The name of the man or the soldier that died from the Philippines, from your country. O, di ko malimot na ang to karon. Iko, ha? Nagsakripisyo ga in Pilipinas po. Siyempre, number one nga may protect sa South Korea, sa World War II, siyempre, Amerika. In fact, sa pag-ato na mo sa Amerika, sa Korea, ano ay boundary line? Boundary line. Kuwanda, ingo na ba? They speak as North Korea, soldiers, bantay. They speak as South Korea, pero mixed with American soldiers. So, mauna, nga, kini, sa testimony life sa mga pastors dito, di ko malimot. Una, si Pastor Kim. Of course, ako kabisita diri sa ato, pero dito kay Pastor Baladay, nakabisita. Nakabisita rin din sa ato, si Dr. Maruyama o si Dr. Ines. Si Maruyama used to be Bible Baptist, pero he resigned and joined sa grupo sa Bob Jones. So muna nga si Pastor Ines, Dr. Ines, when we invited him, kay puro sila tanan may adto sa Bukidnon. So sa atong relasyon sa ilaha sa manana, so muna nga utana sila may tungo sa ato nga location dere, alang-alang di ko isulti. So mauna nga before they went to Bukidnon or after they came from Bukidnon, they dropped by, o labi ng Domingo na atol to, I let them preach. Alright, so folks, maunang atong legacy. Bob Jones, kasi nasayod. Gitawag na nga the most controversial university in America. Pero Christian University. Why? Bob Jones Sr. o karon niyang anak, mao ang nagpuli, Baptist po si Bob Jones. Sayon mo na. Kung wala, so don't forget that. All right, so now, Sunday school series of lessons about the New Testament church started by the Lord Jesus Christ Himself, which we started September 20. Karon 27. So this was last Sunday, no? All right, to Sunday ago na, ikatulo na nga Domingo. So mao na nga church issues gayon. Church issues regarding the doctrine of the church sa ato nga grupo as Baptist. So mao nga ang writer sa answer, ang writer sa answer, ang ngalan sa iyahang simbahan, Independent Baptist, Liberty Independent Baptist Church. Liberty Baptist Independent Church. Kaya nga Baptist diri sa Cagayan de Oro, nagiawat sa ang Liberty. Ngalan ra. Pero bisag tikalon gyapon nga pastor. Atong kauban ng mga Ilonggo sa mga gikan sa Negros, mao to diha sa Patag, di ba? So karon ang problema, wala ko kay balo, asa dapit sila kay nagbalhin. Alright, so mao ang simbahan diha, gitawag na to ang pastor diha, gitawag na to sa atong kinugalingon ng mga ngalan, Nonoy. Si Nonoy. Alright, isa to. Pili doon, limot ako.
Alright, so, Liberty Bible Baptist Church. Pero ang author sa libro nga answer mo na, Liberty Independent Baptist Church. Sa ato pa, dili, gikan sa ato nga fellowship, Baptist Bible Fellowship International. So mo na nga ang Bible Baptist Church Cagayan de Oro is a member of the Baptist Bible Fellowship International. Palitan, ipakita ko sa inyo. Nga I spend time for this because of this COVID problem. Usahay, we serve the Lord just by convenience. Na may baptist na rin, walking distance na, stay home, di ba? Bot na lang. Panalita sa niyo, I have never seen this before. Only after Mrs. Bagares came back home. Mrs. Bagares was a member of the Baptist Church dito sa Amerika nga ang ilang fellowship mugna sab ni ining pareha sa daily bread. Ang ngalan niya tanaw Baptist bread. May and John duha ka bulan. Sabagay ang Baptist ang daily bread mao gyapon di ba quarterly di ba? So kini May John duha ka bulan Baptist bread John 20:18. Wow, sa to pa 2 years ago. So sa ato pa, si Mrs. Bagares, mag 2 years pa dahil siya sa mga pagpauli. So muna, Mrs. Bagares, give me this. Siyempre, malimot ko sa itong month. Sa 2018, gusto ko musuwat na yun yung address. Pero ikumparar na ko, nga dugay na tagagamit sa daily bread, I will not forsake daily bread. Kani kay pastor man ang author nini, direct to the point. Sa mga ordinaryong mga membro sa mga sa akong pag-size up ba, listen. Ang nalita sa mga ako timalaan. Folks, don't forget this. I am concerned about our international problems today, of which our relationship with God through Jesus Christ has been affected. Right or wrong? Now, let's go back to the basic fundamental doctrine. Especially, let us review about Baptist history. Okay? Ano niyo? Muna nga pinaagi nini, samot ang ako nga kini, pagpasalamat sa Ginoo. Nga ito, ginabalik-balik sa mga nga bisang sa alawito nato sa mga God bless America. Diba? Ano? Sa May 28, morning reading, John chapter 10, 24-42. Evening reading, what man is daily bread? Siyempre, sa daily bread, 1 year reading. Pero dili, hindi naman ka-expect mo parehas, di ba? Alright. So, morning reading, John 10, 24-42. Sa evening reading, 2 Chronicles chapter 4, 5, and 6. Title, America, a Christian Foundation. Scripture nga gibuta, Psalms 33 verse 12. Ako release yun, basahon ko. Under ni sa topic, America, a Christian Foundation. Pasalamat ako. Mabisag pastor na nagkunin foundation ra. Dito nga Christian. Pero, sa iyang conclusion, America, a Christian Foundation.
Why? Psalms 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. So we are conscious of that. Di ba? Ay nga karon ramo nakadungog na ini. No. Gani, butang pag yun sa Old Testament. Every person, any nation that forget God will turn into hell. Oh, you see? Muna nga kaluoy sa tao, responsable sa ginatawag nga walay Diyos sa kalibutan. Diba? Karl Marx. Mao ka na the father, one of the fathers, or the father of our fathers, is about communism. Alright? So, muna nga I treasure this, nga nakadugang sa akong ito. Mausabi na ota ka ninyo sa ayaw usay number 1 karon nga nabiktima sa coronavirus international. Kinsa ang number 1 kaso may tungod sa COVID-19 o patay sa to 32 million worldwide. Kagapon ba to? O karong nga semana? Alright. America, number 1. Brazil, sama na. Pero ano, ang akong naibaluan, you see, dili sa Trail of Blood, that the first 7 amendments of the Constitution of America was based upon the Baptist doctrine. See? Now, wala kani nagkuan ni ang naglid wa dire magkuan ni Carol. Niya ang ngalan John Dickson. Dickson, D-I-C-K-I-N-S-O-N. 1732 to 1808. So sa ito pa, sa 1808, patay na siya. Now, John Dickson, 1732-1808, a Christian man, was a signer of the Constitution, a member of the First Continental Congress. Agod. Kung diri pa sa Pilipinas di ay, parehasa ni Rodriguez, di ba? Member sa Congress, ang leader nila karon, mao si yang mama American, di ba? Pastor Bini Abante, member sa Congress. Sumuda ini si John Dickson. Was a signer of the Constitution, a member of the First Continental Congress, a contributor to the first draft of the Articles of Confederation, and a host of other notable acts in the founding of our nation. Tiyamor na. John was best known as the penman of the revolution. Natiman, dili sa yun, ang pag-independent sa US from England. Ang motherland, you see, sa USA, mao ang England. Sa muna nga naggubat na sila. Especially at that time, the Jewish people were under, you see, the kingship under England. Alright? So muna, grabe na yung testimony ni John Dickson. As member, you see, of Congress of the USA. So during, you see, the signing, you see,
of their First Continental Congress. So John Dixon akan contributor to the first draft of the Articles of Confederation and a host of other notable acts in the founding of our nation, meaning USA. John was best known as the penman of the revolution. And I do not have space. Ingon sa kini nag-contribute na ini ba nga adlaw sa May 25. I do not have a space to develop that subject either. Just 2 months before the Declaration of Independence was signed. Hala ka, 2 months before, you see, the first amendment, you see, of declaring themselves, you see, as independent, you see, from their motherland. 2 months before, nga nag-independent na sila as independent nation, United States of America. Samtang sila nagatindog. Just 2 months before the Declaration of Independence was signed, John made a suggestion to the delegates of Congress that the following be signed by all before they could be seated. Sa ito pa sila tanan, nagatindog. Moment is Pilipinas, di ba? We have to, houses of authorities sa mananaat, o create, you say, law sa mananaat, then to the Senate, and then to finalize it, siyempre, sa ito Presidente, sa Malacanang. All right, so just 2 months before the Declaration of Independence was signed, John Dixon made a suggestion, you see, to his fellow congressmen. Nga kining importante nga balaod, you see, sa pagmugna nila sa mga nasod, nga mao kini ang ato nga foundation sa mga nasod. Unsa ang pulong niya, before we seated, malagmit siya tingali ang konsab, no? Paris ni Cayetano, karon, di ba, si Cayetano, kanya ito, sa Senate mo na siya. So, karon nga, panahon ni Duterte, nag-lower down siya sa Congress. So, muna nga siya karon na chairman, di ba, sa Congress. So, look like, nga kini si John Dixon, murag siyang leader, sabi, di ba? Now, before we seated, I want to relate to you as our foundation, as a local independent nation. O sa iya nga gilid. Before we seated, I do profess, so sila sabi, I do profess, unsa pa sunod? Faith in God, the Father, and in Jesus Christ, His eternal Son, the true God, and in the Holy Spirit, one God, blessed forevermore. And I do acknowledge the Holy Scriptures as the Old and New Testament to be given by divine inspiration. Ang sali sa nagkuhan din ba sa iyang adlaw ba sa May 28, the topic, di ba? America. This is the time or date nga America ay ga-celebrate silang independence, di ba? Kita naman ta independence dire. Kisa may naghatag na itong independence. Siyempre, Amerika. Di ba? World War II. Kung wala si MacArthur mag-promise before he went back to the States, naibaluan niya na nga kulang ang forces sa Amerika pagtabang sa Pilipinas. Kaya kung dili tabangan sa Amerika, nahapon kita
So mao na pasalamat kita that MacArthur before he left, I shall return. So mao na nga natin independence, di ba? Alright, so mao ni sa Baptist bread, ngano gitagaan yung importansya? America a Christian Foundation. So mo na, nga human itong statement, ya? Nindot ba? And I do acknowledge the Holy Scriptures, the Bible, as the Old and New Testament to be given by divine inspiration. Na ang challenge niya sa iya ako ano. Kani ba? Daily bread. Ano? Explain to me. Ano challenge niya ba? Explain to me how this nation wasn't founded on Christian principles. Grabe yung pangutana, di ba? So mo na, church, I will announce it. Let us not be one-sided. Right? But it's one thing to know. It's good to know the history, founding, spiritually speaking, of USA before God. So, basin kaning COVID nga number 1 ng Amerika, basin kastigo sa Ginoo ni. I'm not dogmatic of that. Why? Because the Bible said, whom He loves, He chasteneth every son whom He receiveth. Tanawan na ang problema sa Amerika. Di ba? Ining order sa kuwan, mag-mask naman na. Busy man sila karon, busy sa pag-campaign. Si Trump, nag-atubang sa problema si Trump sa iyahang re-election. Yan kontra si Biden sa una na. Looks like nga sa pag-survey sa una na, nga murag bintaha ko rin si Biden, pero sa ako, depende. Mauna, niya church, vitas po di siya naman. Human nga kini, nasayo kita nini. What do you think of the influence of most people in America? Don't tell me. All right. Someone as you pray today, be sure to thank God for those men and women who helped to lay the foundation of this nation. Yes, I know it is being undermined. Say, bisag siya mismo, may acknowledge. Yes, I know it is being undermined. Just pray. Just pray. You aren't party to the undermining thereof. Have a great and memorable Memorial Day. PH. Gibutang PH. Kung saan man yung PH? Yan na may order rin. Ang ginagamit ng Baptist bread. Writers for the issue. Ako, get-check dire. PH. Pila na sila daw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, napapas na sa loyo. Or na akong ihatag na niya karon. A time na. Maura. Kapag sa 20. Na PH. Gili ko dire. Namay nga nila o ilahan nga church. Kagi pastoran. PH. Dr. Paul Heaton. Heaton. H-E-A-T-O-N. Pastor, listen to this. Pastor Bible Baptist Church, Lofton, Michigan. Ay, Bible Baptist. Folks,
Ikaduha, Rex Cobb Baptist Bible Translators. Pastor Dr. Guy Godel, Pastor Bible Church Hudson Falls, New York. Al Huggs, Pastor Bible Church Port Orchard, Washington. Paborito po din nila, no? Pangalan og Bible Baptist. Now, ang problema ra, ako nga pastor sa mga na, paghatag ni Mrs. Bagares, pagpauli niya, sa bagay, nabasa niya na okay naman. So mo na, nga pagbasa ko diri nga, mga baptist manitanan mga baptist sa mga na, kadagana baptist pastor sa mga na, o niya, mga 5, parehas ang ato nga ngalan. Ang pangutana sa kugulingo, connected ba ni sa Baptist Bible Fellowship International? Ang ako ra nga masulti ngon nila. When Mrs. Bagares, not long ago after, you see, she arrived America, she looked for a Baptist just like us. So muna, nakadawat ako suwat sa pastor. Kalimot ako na ito, wagay ko magbalos. Kaya kung interesado pa ko sa bagay, nagsuwat ngayon sa ako, personal, as a pastor. Abot ko, ihanganan na ito sa simbahan. Mangutano ko si Mrs. Bagares o niya. Sabi mo, sa rasuwa, I just make it short. Thank you, Pastor Willie, for having a member being taught properly or something like that, doctrinally, as a Baptist. Thank you. Alright, so mauna siya, folks. Katong pagsindong dire, much more pagsunog. Di atong mga material sa mga Bibles, mga notebooks, mga messages sa mga na back in the 60s sa mga na sunog tanan. Sa mga na nga kanang simbahan ni Mrs. Bagares, I was surprised. Nagpadala o young concordance ng mga kabaga. Pila to kabok. Muna, iwan ni Mrs. Bagares, ikaw na, pastor, bahala, kinsa pang tagaan. Sobra. Alright? O mga komentary. O niya, Bible pag yun. Scofield. So, mauna, wagi ko mangutana kay Mrs. Bagares. Si Mrs. Bagares ba, nag-spend ito? O ang simbahan? Siyempre, common sense, alang-alang. Gato, concordance kayo na kabaga, siya, by the 1,000, there is sa Pilipinas, there 3,000. Kung may anaa, pero lisod ka, makakita sa Christian bookstore, sa mao nga kini, kini concordance, mga komentary. Alright, so muna, our time is up. We are talking about go back to the basic fundamental doctrine. Because in the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Just imagine, simbahan mismo sa Amerika, nag-compromise. Temple Baptist Church, Baptist was dropped. Gitawag na lang, Northridge Temple Church. Kinsa ang pastor sa buhi pa, mao'y gigamit sa Ginoo to organize the Baptist Bible Fellowship International. Well-known Baptist temple in America. Gitangtang ang Baptist. Kinsa ang responsable? The men of the local church. Nakakaroon, when we talk about Bible history, about our spiritual legacy as a Baptist,
Sa maninig, ibata sa daily bread, mga baptist. Maunang number 1 nga, pasalamato na to, mapasalamato kita sa Diyos. Gigamit ang Amerika. Religious freedom. Did you know that? Religious freedom. America is the nation. Namaw na, kini COVID-19, ginuora na sa yun. Nganong Amerika, number 1 sa cases and resulted deaths of all nations on this planet Earth. Why? Kasi sa Espiritano, nag-iunan na. Di ba? Alright, so folks, mag-ampo tap, amana mo lang ito, panalangin ni Ginoo, ang amo nga pagkinabuhi, matag-usa na mo. Ikaduwa na lang na Ginoo, ang amo panag-iusa, pagpangalagad nimo through the church that you founded, which you promised the preservation and the perpetuity of the church that Jesus Christ founded, that even the gates of hell shall not be able to prevail against or to stop it. So salamat Ginoo, ngay naot pa, ngay ikaw magapanalangin sa mong pagpadayon sa pagpangalagad nimo sa panahon nga sa mani. Pero kini ilaman sa panahon nga looks like we are approaching to the boundary ending line before the next work that God will manifest on this planet Earth after the church age, after the Gentile age, after the grace period age. So salamat Ginoo, ginaot pa, panalangin ang amo ng mga churches diri sa Pilipinas, labi na sa mga alagad nimo sama nato. Ginaot pa, nga amo, i-practice ang ingon ni San Pablo, be thou an example in word, Bible word, and in your conversation, in our conversation, meaning what we teach and what we preach. So Lord Jesus, salamat ang tunitak na. So kining tanan mo, kinapangayo, kinatag pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, so